Sa bawat sulok ng bahay, sa likod ng mga pinto na madalas ay nakasara, may isang pusong patuloy na tumitibok hindi para sa sarili, kundi para sa iba. "Ma, nasaan yung puting polo ko?" sigaw ni Lian mula sa itaas. Walang sagot. Ilang segundo ang lumipas at tuluyang bumukas ang pinto ng silid ni Lian. Isang kamay ang marahang inilapag ang puting polo sa gilid ng kama. "Nilabhan ko kahapon, inihang ko sa likod." "Nasa aparador na dapat yan," sabi ng kanyang ina, si Aling Rosa, sa mahinahong tinig. Hindi na siya hinintay pang sumagot ang anak. Tahimik siyang lumabas ng silid, dala ang isang tasang may mansa ng kape at platitong may tira-tirang tinapay. Bumalik siya sa kusina at muling sinimulan ang araw sa mga tunog ng kutsara, kawali, at kalan. Ang bahagyang kaluskos ng tsinelas sa sahig ay parang musika ng pang-araw-araw na sakripisyo, tahimik, paulit-ulit, at madalas di napapansin. Walang nagbibilang ng bilang ng almusal na inihanda niya, ng panyo na palihim niyang pinupunasan sa luha, o ng gabi kung kailan ni hindi siya nakahiga ng diretsyo dahil sa ubo ng bunsong anak. Minsan, habang naglalaba sa likod ng bahay, napapahinto siya. Tinititigan ang langit. "Bakit ganito ang pagod ko?" bulong niya. Parang walang dulo. Hindi siya naghahanap ng kapalit. Hindi siya umaasa sa parangal. Pero may mga gabi na kinakausap niya ang sarili, hindi sa salamin kundi sa loob ng kanyang dibdib. Napansin ba nila? Napansin ba nila kahit kaunti? Sa kabilang dako ng bayan, may isa pang ina, si Elena. Isang guro sa pampublikong paaralan, balo, at may 2 anak na binubuhay mag-isa. Habang tinutulungan ang anak sa takdang aralin, sinilip niya ang relo. 10:00 na ng gabi. "Ma, bakit di ka pa natutulog?" tanong ni Danelle, ang panganay na 12 anyos. "Nako, anak, mamaya pa. May mga test paper pa akong kailangan i-check," sagot niya, sabay ngiti. Pero ang ngiti ay pilit. Hindi dahil hindi siya masaya, kundi dahil pilit niyang pinapatatag ang imaheng ina na walang kapaguran. Pagkatapos, lumabas siya ng silid. Sa kusina, inilabas niya ang maliit na papel mula sa apron. Nakalista roon ang mga gastusin ngayong linggo. Bayad sa kuryente, gatas, baon. Nagbilang siya ng pera. Muntik nang hindi magkasya. Napaupo siya. Tahimik. Ang lamig ng semento ay tila sumasalamin sa lamig na unti-unting gumagapang sa kanyang damdamin. "Paano pa ba to, Lord?" tanong niya sa pagitan ng buntong hininga. Walang sumagot. Ngunit sa katahimikan, may dumadaloy na lakas. Isang lakas na ni hindi niya namamalayang na ipapasa niya sa kanyang mga anak tuwing ngumingiti siya, kahit wala nang natitirang dahilan. Sa isang barangay sa kabundukan, si Tita Flor ay isang matandang dalaga na walang sariling anak. Ngunit ang buong lugar ay itinuturing siyang ina ng komunidad. Lahat ng bata ay kilala niya sa pangalan, alam kung sino ang may lagnat at kung kailan walang baon. "May naglalagnat na naman, Tita Flor," sigaw ng batang si Arvin. "Dalhin mo rito." "May stock pa akong paracetamol," sagot niya habang nakayuko, inaayos ang gamot sa kahon. Sa mga mata ng iba, si Tita Flor ay isang simpleng babae. Pero sa puso ng mga batang iyon, siya ang unang tinatawag kapag may problema. Siya ang ina sa panahong wala ang tunay na ina. Isa lang siya sa libo-libong babae na hindi kailanman nanganak, ngunit nagmahal ng buong buo, sa paraang hindi kayang sukatin ng dugo o apelyido. Mula sa syudad, sa baryo, hanggang sa pinakamalayong sulok ng bansa, ang mga kwento ng ina ay isa ang sinasabi. May puso silang kayang magdusa ng tahimik, magmahal ng wagas, at sumuporta ng walang kapalit. Pero ano ang kapalit ng hindi pagtulog? Ano ang kapalit ng walang tigil na alalahanin? Ano ang kapalit ng pagiging ina kapag ang mundo mismo ay tila nakakalimot? Isang gabi, habang lahat ay tulog, si Aling Rosa ay naupo sa gilid ng kama niya. May hawak siyang lumang album. Doon, may litrato siya, dalaga pa, bagong kasal, bagong panganak. Isanan, bahagya siyang umiti. Sino nga ba ako bago ako naging nanay? Tahimik. Sa kanyang puso, may bigla ang kirot. Hindi galit. Hindi hinanakit. Isa lang itong tanong na matagal nang kinimkim, ako pa ba to? Muling bumukas ang pintuan. Si Lian, na ngayon ay may bitbit na tasa ng tsaa. "Mapara sa'yo," sabi niya, sabay abot. Napatingin si Aling Rosa. Hindi niya alam kung anong mas mahirap, ang pagod o ang pagkabigla na napansin siya kahit isang saglit. "Salamat, anak," bulong niya, sabay titig sa kanyang anak na tila noon lang niya muling nakita ng malinaw.
Ang munting kilos ng anak ay tila boses na sumagot sa tanong ng puso niya. Nakita ka. Ngayon lang siguro pero nakita ka. At sa katahimikan ng gabing iyon, habang ang lahat ay abala sa pagtulog, may pusong nanumbalik ang tibok, hindi lang para sa iba, kundi sa sarili. Sa loob ng bahay, sa likod ng mga kwento ng pang-araw-araw na buhay, may isang revolusyon na unti-unting umiinit, ang ina na gustong muling makita, hindi bilang tagapaglingkod ng pamilya, kundi bilang taong may sariling mundo, alaala, at pagkatao. At mula sa kaibuturan ng pusong iyon, nagsisimula ang tanong na magpapabago sa lahat. Kailan naman ako? Matapos ang gabing tahimik na binuksan ni Aling Rosa ang lumang album, tila may pinto sa kanyang alaala ang muling bumukas. Sa bawat pahina, hindi lamang larawan ang naroon, kundi mga kwento ng sakripisyo na hindi kailanman naisulat. Noong una silang mag-asawa ni Ernesto, wala pa silang kahit anong ari-arian. Isang maliit na silid paupahan sa likod ng palengke ang kanilang naging tahanan. Isang kama, isang kalan, at isang lumang bentilador, iyon lang ang mayroon sila. Magkakasya tayo rito, sabi ni Ernesto, yakap ang buntis na si Rosa. Hindi mahalaga ang laki ng bahay. Ang mahalaga, buo tayo. Ngunit ang pagiging buo ay hindi naging hadlang sa hirap. Naalala ni Rosa ang unang gabi nilang tatlo, siya, si Ernesto, at ang sanggol na si Lian. Umiiyak ang bata, walang gatas, at siya'y gutom. Wala na tayong pera para sa gatas, Rosa, ani Ernesto, bitin ang boses, parang nadudurog. Hindi siya sumagot. Sa halip, binuhusan ng mainit na tubig ang kaunting bigas, nilamas ito, at pinigas sa lampin. Arog muna natin sa alam natin. Bukas, bahala na si Lord. Hindi niya malilimutan kung paano siya kumain ng tutong para may maiwan sa asawa. Paano siya naglakad ng 3 kilometro habang may lagnat para makuha lang ang libre niyang prenatal check-up. Paano niya itinago ang kanyang pag-iyak habang nilalagyan ng yelo ang mata niya matapos siyang hampasin ng asawa sa unang at huling pagkakataon bago ito tuluyang iniwan silang mag-ina. Sa kabilang panig ng bayan, si Letty naman ay isang madre na hindi kailanman nanganak, ngunit ang kanyang puso'y nililok ng Diyos para sa pagiging ina sa lahat ng batang isinuko ng lipunan. Madre Letty, pwede po ba akong humiram ng papel? Tanong ng batang si Ricky. Halika dito, anak. Hindi lang papel ang ibibigay ko. Gutom ka ba? Tahimik na tangulang ang sinagot ng bata. Agad siyang kumuha ng pandesal, nilagyan ng palamang palaman, at saka iniabot kay Ricky. Sa puso ni Letty, bawat batang tinuruan, kinupkop, at pinangaralan ay anak na rin niya, hindi sa dugo, kundi sa pagkalinga. Isang gabi, habang mag-isa siya sa maliit na silid, may inilabas siyang kahon. Nandoon ang mga liham na isinulat sa kanya ng kanyang mga anak, mga sulat na may pagkakamaling gramatika pero punang pasasalamat. Salamat po kasi kayo ang unang naniwala na may mararating ako. Salamat po kasi kayo ang unang nagsabing may silbi ako. Tahimik siyang ngumiti. Nag-usal ng panalangin. At sa loob ng puso niya, naramdaman niya ang presensya ng Diyos na parang sinasabi, ito ang mga anak na binigay ko sa iyo, mas marami pa sa inaakala mo. Samantala, sa Visayas, si Nena ay isang inang nagsakripisyo, hindi lang ng oras kundi ng sarili niyang pangarap. Dating siyang nangangarap maging guro, ngunit tumigil sa kolehiyo matapos mabuntis sa edad na 18. Hindi kasal. Walang suporta. Lahat ng kamag-anak nagalit. Wala kang patutunguhan, sigaw ng tiyahin niya habang itinataboy siya mula sa bahay. Lumuwas siya ng Maynila, bitbit ang bata at isang lumang maleta. Pumasok bilang kasambahay. Nagtatrabaho sa araw, nag-aalaga sa anak sa gabi. Hindi siya nakabalik sa pag-aaral. Pero ngayon, matapos ang 20 taon, ang anak niyang si Bea ay isang guro. Sa mismong paaralang pangarap sana ni Nena noon. Ma, ikaw ang dahilan kung bakit ako narito, sabi ni Bea habang isinasabit ang medalya ng parangal sa kanyang ina. Ngumiti si Nena, ngunit may kirot sa dibdib. Anak, hindi mo kailangang bayaran ng kahit ano. Lahat ng binigay ko, ginawa ko dahil mahal kita. Hindi iyon dramatikong tagpo sa pelikula. Isa lamang iyong araw sa maraming araw na hindi kilala ng mundo, ngunit naging pundasyon ng isang buhay na ngayon ay nagliliwanag. Sa Mindanao, si Fatima ay isang Muslim na biyuda. Naiwanan siya ng asawang sundalo. 5 ang anak. Wala siyang sariling trabaho noon. Ngunit sa tuwing papasok ang panganay sa paaralan, sinisigurado niyang may baon ito kahit isang pirasong tinapay lang.
Isang araw, tinanong siya ng anak niyang lalaki. Umi, bakit ikaw hindi kumakain sa umaga? Dahil ayokong malate ka. Kaya inuuna ko ang pag-asikaso sa'yo, sagot niya, bagamat ang totoo ay walang natirang pagkain para sa kanya. Ang mga sakripisyo ng ina ay parang mga bituin sa langit, hindi natin laging nakikita, pero nariyan, nagliliwanag sa dilim. Hindi ito nasusukat sa salita, sa larawan, o sa seremonya. Ito'y nasusukat sa katahimikan ng gabi habang ang isang ina ay gumuguhit ng plano sa hangin, umaasang bukas ay mas maayos para sa kanyang mga anak. Si Tita Flor, si Aling Rosa, si Elena, si Letty, si Nena, si Fatima, iisang awit ang kanilang puso, ang himig ng paglimot sa sarili para sa iba. Iisa ang pintig, ang pagmamahal na walang palamuti, tahimik ngunit matatag. At sa bawat pagkukwento, muling bumabalik ang tanong. May nakapansin ba? Sa totoo lang, madalas ay wala. Hindi sila ipinaglalaban ng kasaysayan. Hindi sila palaging kinikilala ng mga parangal. Pero sa likod ng bawat taong nagtagumpay, may isang inang nagsakripisyo, isang kwento na minsang naisasantabi, pero kailanmay hindi nawawala. Sa bawat sakripisyong iyon, nabuo ang mga tao ngayon ay nagtatayo ng pamilya, lipunan, at pag-asa. At habang sumisilip ang unang liwanag ng umaga sa bintana ni Aling Rosa, narinig niya ang inay mula sa kusina. Ma, ako na po magluluto ngayon, sigaw ni Lian. Nagulat siya. Tumigil. Sa ilang segundo, parang bumagal ang mundo. Hindi dahil sa pagkain ang usapan, kundi dahil sa wakas, may isang sakripisyo na nabigyan ng sagot. Hindi niya alam kung gaano katagal mananatili ang ganitong lambing. Baka bukas, normal na ulit ang lahat. Pero ngayong araw, may narinig siyang musika mula sa tinig ng kanyang anak, musika ng pagkilala. At sa kanyang puso, may boses na nagsabi. Hindi lahat ng sakripisyo ay walang saysay. Ang iba, binubuo ang kinabukasan. Mula sa kusina, naamoy ni Aling Rosa ang sinangag na niluluto ni Lian. Mainit. Maalat-alat. Kaunti lang ang bawang, pero sapat na para mapangiti siya. Hindi ito tungkol sa almusal. Ito'y tungkol sa maliit na kilos na tila sumisigaw, nakikita kita. Pero habang nauupo siya sa mesa at pinagmamasdan ang anak, may bahagi sa kanyang dibdib na biglang kumirot, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa alaala ng lahat ng pagkakataong hindi siya naging perpekto. Dapat ba talaga akong umalis sa trabaho noon? Bulong niya sa sarili. Kung hindi ko sana siya sinigawan dati, sana mas malambing siya ngayon. At parang alon sa katahimikan, sumulpot ang tinig ng paninisi na matagal nang nandoon. Tahimik. Mapilit. Paulit-ulit. Hindi ka sapat. Nagkulang ka. Kasalanan mo. Hindi niya alam kung kailan nagsimula ang mga tinig na yon. Basta na lang silang naging bahagi ng araw-araw. Tulad ng ingay ng trapiko, hindi mo napapansin pero nakakapagod pa rin. Sa isang barangay sa Laguna, si Lee ay bagong panganak. Ilang linggo pa lang mula nang manganak siya kay Baby Marco, pero pakiramdam niya ay nauubos siya bawat araw. Bakit hindi siya tumatahan? Tanong niya habang umiiyak din. Walang kasamang mister. Wala ring nanay. Siya lang mag-isa sa apartment na inuupahan nila. Tuwang-tuwa ang lahat ng isinilang si Marco, pero pagkatapos ng panganganak, unti-unti siyang iniwan ng atensyon. At ngayon, habang hawak-hawak ang anak, napapaisip siya. Bakit hindi ako excited gaya ng inaasahan nila? Pinilit niyang ngumiti tuwing bumibisita ang tiyahin, ang kapitbahay, ang kumare. Aba, ang cute-cute ng anak mo, Lee. Hay naku, ang sarap maging nanay, no? Tumango siya. Pero sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw. Hindi ako masaya sa bawat oras. At hindi ibig sabihin noon na hindi ko mahal ang anak ko. Pagkatapos umalis ng mga bisita, nahiga siya sa kama. Pagod na pagod. At doon, sa gitna ng katahimikan, may bumulong. May mali sa'yo. Madalas, hindi kailangan ng lipunan ng salita para husgahan. Isang tingin. Isang buntong hininga. Isang komento sa Facebook. Kung nanay ako, hindi ko papabayaan anak ko na ganyan ang ugali. Siguro kulang sa disiplina ang bata. Kawawa ang anak. Hindi kasi marunong magpalaki. Mga salita na inihahagis ng parang walang timbang, pero kayang durugin ang loob ng isang ina sa isang iglap. Si Aling Rosa, minsan ding nasabihan ng kapitbahay. Bakit parang mailap si Lian sa'yo? Hindi siya gaya ng ibang anak na lambing-lambing. Ngumiti lang siya noon.
Pero gabi-gabi, inuulit-ulit niya ang tanong sa isip. Baka nga may kulang sa pagpapalaki ko. Baka dapat naging mas mahigpit ako. Baka dapat mas malambing. At sa pagitan ng baka at dapat, nawala na ang katahimikan ng kanyang loob. Sa Quezon City, si Marlene ay isang single mom. 4 ang anak, 2 ay teenagers na. Nagtatrabaho siya sa call center, night shift. Isang gabi, umuwi siyang pagod pero sinalubong siya ng reklamo ng anak. Ma, hindi mo na naman kami tinulungan sa project. Wala ka nang oras sa amin, puro trabaho pa. Hindi siya sumagot. Iniwan lang ang bag, pumasok sa kwarto, at tumitig sa kisem. Tama ba to? Para kanino ba ako nagtatrabaho? Alam niyang para sa kanila. Pero paano mo ipapaliwanag ang sakripisyo kung ang nakikita lang nila ay ang pagkukulang mo? Minsan, ang mga ina ay bitbit ang mga kasalanang hindi naman talaga kanila. Ang hindi pag-o sa Eid meeting ay nagiging kasalanan. Ang hindi makabili ng bagong cellphone ay nagiging pagkukulang. Ang pagod na katahimikan ay nagiging panlalamig. Hindi nila sinasadyang magkulang, minsan, hindi lang talaga sapat ang oras, lakas, o pera. At kung minsan, mas mabigat pa ang mga kasalanan ng nakaraan. Sa edad na 50, si Tessa ay lumaking may galit sa kanyang sariling ina. Madalas itong malupit, malamig, parang hindi marunong magmahal. Ngunit nang siya na ang maging ina, unti-unti niyang naintindihan ang ilan sa mga dahilan. Kakulangan sa edukasyon. Sobrang responsibilidad. Trauma. Pagod. Isang gabi, habang tinitignan niya ang lumang litrato ng kanyang ina, naisip niya. Baka si mama, hindi rin natutong maging anak. Baka walang nagturo sa kanya magmahal. At sa mismong gabing iyon, nagsulat siya ng liham. Ma, alam kong hindi mo ako nabigyan ng lambing na gusto ko noon. Pero ngayon, naiintindihan ko na baka hindi mo rin alam paano yon ibigay. Hindi kita pinapatawad dahil tama ka, kundi dahil gusto ko na ring palayain ang sarili ko sa sakit. Sa gitna ng mga pagdududa, paghahambing, at pagpapatawad, may isang hakbang na dapat gawin, ang patawarin din ang sarili. Hindi dahil tama ang lahat ng desisyon, kundi dahil hindi kailanman kailangang maging perpekto para maging mabuting ina. Kinagabihan, bumalik si Leanne sa silid ng kanyang ina. Ma, sorry nga pala sa tono ko minsan. Alam ko, minsan sumasagot ako ng masungit. Pagod lang din siguro ako. Pero naiisip ko rin lagi kung paano ka nagpalaki sa akin. Kahit hindi ko palaging nasasabi salamat. Hindi umiyak si Aling Rosa. Hindi rin siya sumagot agad. Bagkus, tumingin lang siya sa anak. Tumango. At sa pagtangong iyon, parang tinanggap din niya ang isang bagay na matagal niyang tinanggihan, ang posibilidad na hindi niya kailangang maging perpekto para mahalin. At mula sa kanyang dibdib, tila may bigat na nawala. Isa-isang nahuhulog ang mga tinig na laging nagsasabing, mali ka. Kulang ka. Napapalitan sila ng panibagong tinig, banayad, totoo, mula sa loob. Nagkulang ka minsan, pero hindi ka kailanman tumigil magmahal. At sa wakas, iyon lang naman ang sukatan ng pagiging ina. Kinabukasan ng umaga, habang inaayos ni Aling Rosa ang kama, napansin niya ang lumang salamin na medyo malabo na sa gilid. Huminto siya saglit at tumingin sa sarili. Nakita niya ang mukha na may linya sa noo, ang mga mata na may bahagyang pagkalalim, at ang leeg na may bakas ng mga taong isinandal sa kanyang balikat sa tuwing may sakit o problema. Inabot niya ang kanang kamay at dahan-dahang hinaplos ang sariling pisngi. Malamig. Tuyo. Ang katawan na minsang kayang buhatin ang isang sakong bigas, ngayon ay sumasakit na kahit ilang hakbang lang sa hagdan. Ang likod na minsang matuwid sa pagkakatayo, ngayon ay bahagyang nakayuko, parang laging may pasan. Hindi niya alam kung kailan eksaktong nagsimula ang pananakit ng tuhod. Basta isang araw, hindi na lang siya makaluhod nang hindi nasisigawan ang sarili sa sakit. Sa kabilang bahagi ng bayan, si Trixie ay nasa klinik. 32 anyos, may 2 anak, at ngayon may nararamdamang pamamanhid sa kaliwang braso. Matagal na to, tanong ng doktor. Siguro po mga ilang buwan na pero ngayon lang ako nakapa-check up. Bakit ngayon lang? Yumeling si Trixie. Kasi po lagi pong may kailangan ng mga bata. Tuition, pagkain, gamot nila. Ako po, saka na lang. Ang tono niya ay halos pabulong, hindi dahil nahihiya, kundi dahil parang nasanay na siyang hindi siya ang inuuna. Ang katawan ng ina ay parang laruan ng panahon. Hindi ito kasing bigat ng mundo pero dinadala nito ang buong pamilya.
Hindi ito bakal, pero kadalasang pinipilit tumigas, lumaban, bumangon araw-araw. May panahon noon na si Aling Rosa ay kayang maglakad ng mabilis, umakyat ng hagdanan ng hindi hinihinal. Pero ngayon, bawat pag-angat ng hakbang ay may kasamang aray, kahit hindi niya binabanggit. Isang gabi, habang nakaupo siya sa sofa, pinilit niyang hilutin ang sariling binti. Habang minamasahe ang hita, napansin niya ang mga ugat na parang humahaba, nangingitim. Ganito na pala, bulong niya. Pero kailan ba huling may nagtanong kung masakit ito? Wala. Dahil ang sakit ng ina ay hindi isinisigaw, kadalasan, tinatanggap. At kapag hindi na kaya, itinatago. Sa Mindoro, si Aling Vani ay 62. Minsan siyang sumali sa misa ng kagandahang loob para sa mga matatanda. Habang pinapahiran siya ng langis ng pari sa dulo ng seremonya, hindi niya napigilang mapaiyak. Hindi dahil sa dasal, kundi dahil sa simpleng paghawak sa kanyang mga kamay. Ang tagal ko nang hindi hinahawakan, sabi niya sa katabing ale matapos ng misa. Hindi pa siya tapos magsalita nang mapansin niyang nanginginig ang kanyang sariling mga kamay. Hindi dahil sa sakit, kundi sa dami ng pagkakataong sinupil niya ang sarili sa paghingi ng tulong. Baka isipin nilang mahina ako. Nanay ako, di ba? Pero ang katawan ay may sariling wika, kapag hindi mo ito pinakinggan, ito ang sisigaw. Saan yun ang pagod, sakit, o tuluyang pagkasira? Isang araw, bumisita si Leyan sa ina niya sa kusina habang ito'y naglalaba. Ma, bakit ikaw pa rin ang naglalaba manually? May washing machine naman tayo, di ba? Napahinto si Aling Rosa. Hinaplos ang likod at mumiti ng pilit. Masanay lang ako dito. Pero sa totoo lang, mas gusto lang niyang gawin ang pamilyar. Kahit pa ang kapalit ay sakit ng baywang kinagabihan. Mapwede ka namang magpahinga kahit minsan, sambit ni Leyan. Tumigil si Rosa. Nagkunwaring abala pa rin. Pero sa loob niya may natamaan. Kailan nga ba siya huling nagpahinga? Sa Cavite, si Jen ay matagal nang gustong bumalik sa pag-workout. Dati siyang aktibo, tumatakbo, nagyoyoga. Pero mula nang manganak sa ikalawa niyang anak, lahat ay naipon sa tiyan, sa balikat, sa dibdib. Isang araw, nagsuot siya ng lumang blouse na paborito niya. Hindi na ito kasya. Pangit na katawan ko, bulong niya sa salamin. Pero ang totoo, ang katawang iyon ang nagluwal ng dalawang buhay. Ang katawang iyon ang lumaban sa postpartum, sa depresyon, sa kawalang tulog, sa mga gabi ng iyak ng sanggol. Hindi ito pangit. Ito'y bayani. Maraming katawan ng ina ang sugatan, hindi dahil sa sakit na pisikal lang, kundi dahil sa kawalan ng pag-aalaga. Sa lipunang sinasanay silang hindi dapat magreklamo, madalas silang nakakalimutang tao rin. May mga kasukasuan na umuugong, mga kalamnan na di na lumalaban, mga sikmura na palaging nauuna sa pagkain ng iba. Mga dibdib na nagpapa-breastfeed kahit sugatan na. Mga balakang na di napantay dahil sa ilang taong pagbubuhat ng anak. At sa kabila nito, may tanong na hindi nila kayang itanong. Pwede bang ako naman ang alagaan? Nang gabing iyon, habang si Aling Rosa ay nakahiga, naramdaman niyang parang sumasakit ang ulo niya. Maaaring simpleng pagod lang o baka paalalang kailangan na niya ring tumigil kahit isang araw. Lumapit si Leyan. Magusto mo ba ng message? Nagulat siya. Hindi dahil sa tanong, kundi dahil ngayon lang niya muling narinig na siya ay may kailangan. Gusto ko, mahina niyang sagot. Habang minamasahe ng anak ang kanyang balikat, napapikit siya. Parang isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa loob niya. At sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, ang kanyang katawan, pagod, sugatan, nagamit ay pinakikinggan. At sa pagitan ng bawat hilot, may tinig na unti-unting bumubulong. Hindi mo kailangang masira para patuloy na magmahal. Karapat-dapat ka ring alagaan. Matapos ang masahe ni Leyan, matagal na nakahiga si Aling Rosa. Tahimik ang buong bahay, pero ang isip niya ay gising, gaya ng dati. Isang bahagi ng kanya ang gustong magpahinga. Pero may isa pang bahagi na ayaw bumitiw. Para bang kahit ang pagtulog ay isa ng luho na hindi niya karapat-dapat makamtan. Nakakalimutan kaya ng anak ko yung may project siya bukas. Teka, naibigay ko na ba yung bayad sa kuryente? Baka lumamig na ang ulam, dapat siguro initin ko ulit. Ganito siya gabi-gabi. Kahit anong pilit niyang ipikit ang mata, nananatiling mulat ang kaluluwa. Sa isang apartment sa Maynila, si Clarice ay bagong lipat kasama ang asawa't isang anak na 4 na taong gulang. Dating graphic designer pero tumigil sa trabaho matapos manganak.
Hindi niya inakala na mas mahirap pa pala sa full-time job ang pagiging full-time mom. Isang hating gabi, habang nakaupo sa sahig ng banyo, hawak ang basang dimpot pinapababa ang lagnat ng anak, naisip niya. Nasaan na si Clarice na dating mahilig sa arts? Yung Clarice na may vision board. Na may plano para sa sarili. Tumingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay isang babaeng may airbag, naka-duster, at may mantika sa buhok. Napangiti siya pero hindi sa tuwa. Sa pagka-realize lang na sobrang layo na ng dating siya sa kasalukuyang anyo. Minsan, hindi ang katawan ang talagang pagod, kundi ang espiritu. Ang bahagi ng sarili na laging alerto, laging nakaabang. Isang matagal ng pagbabantay na hindi inuutusan, pero kusang ginagawa. Si Aling Rosa, kahit hindi sinasabi, ay nagigising tuwing madaling araw tuwing umuubo si Lian. Ganoon na siya simula't simula. Parang built-in ang radar niya sa anak. Baka natuyuan ng kumot. Baka masama ang pakiramdam. Baka nangangailangan ng yakap. At kahit wala namang emergency, handa siyang bumangon kasi baka sakali lang. Sa Cebu, si Andrea ay may 3 anak pero 2 ay nagtatrabaho na sa ibang bayan. Ang bunso ay nasa kolehiyo. Kahit wala na silang kasama sa bahay, tuwing alas 10 ng gabi, hindi siya mapakali. "Anak, kumain ka na ba?" text niya. Wala pang sagot. Alas 11. "Anak, gising ka pa?" Alas 2. "Anak, okay ka lang ba?" Scene lang. Walang kasamang sagot pero kasamang bumigat ang dibdib niya. Hindi niya sila sinusundan dahil controlling siya, sinusundan niya sila kasi ganun na lang talaga ang ina. Kahit lumaki na ang mga anak, hindi lumiliit ang alalahanin. At sa pagitan ng pagiging mapag-alala at mapagkalinga, nauubos ang kanyang sarili. Sa Quezon Province, si Norma ay 66 na taong gulang. May apo na siya. Pero tuwing tumatawag ang anak niyang nasa abroad, parang laging may nakabuntot na takot. "Ma, okay naman kami rito," sabi ng anak sa tawag. "Sigurado ka?" "May ipapadala ako sa susunod na linggo," sagot niya agad. Kahit hindi na siya kailangang suportahan, ang isip niya ay parang nakaprograma na sa pagbigay. Minsan, kahit wala nang hinihingi, naghahanap siya ng puwang na pwedeng punan. Hindi dahil gusto niyang manghimasok, kundi dahil hindi na niya alam paano maging hindi ina. At doon, nagsisimula ang isang malalim na pagkalito ng pagkatao. Ano ba talaga ang natitira sa isang babae kapag ang ina na titulo ay naalis? Ano ang ginagawa ng isang puso na nakatali na sa kalagayan ng laging handang umalalay? Para bang sa tuwing umalis ang anak o hindi na siya kailangan, may tinig na bumubulong. "Teka, sino na ako ngayon?" At sa tanong na yon, marami ang natutuliro. Si Lian, isang gabi, lumapit ulit kay Aling Rosa habang ito'y nag-aayos ng mga lumang gamit sa aparador. "Ma, para saan tong mga sulat na ito?" Napahinto si Rosa. Hinawakan ng isa sa mga sulat, liham sa sarili na isinulat niya noong unang taon ng pagiging ina. "Para sa akin yan." Noon pa. Pag sumusobra na ang bigat. "Binabasa mo pa ba?" Ngayon lang ulit. Tumahimik sila. Binasa ni Rosa ang ilang linya. "Rosa, hindi mo kailangang ibigay ang lahat. Pwede ka ring huminga. Pwede ka ring magpahinga. Hindi mo kailangang iligtas ang mundo, sapat na nanandyan ka." Pagkabasa niya, napapikit siya. Para bang may pumasok na hangin sa dibdib niyang laging naninikip. Sa Iloilo, si Emma ay dating Sunday school teacher. 25 taon siyang nag-alaga ng pamilya. Ngayon, mag-isa na siya sa bahay. Iniwan siya ng asawa. Ang mga anak malayo. May tumatawag pero bihira. Isang gabi, nagdasal siya. Hindi yung dasal ng may kahilingan, kundi dasal ng may sakit sa kaluluwa. "Panginoon, ako po ba ay may silbi pa?" Tahimik ang silid. Tahimik ang langit. Pero sa gitna ng katahimikan, may pumasok sa isip niyang tanong. Kailan mo huling inalagaan ang sarili mong espiritu? At doon niya napagtanto na sa pag-aalaga sa iba, unti-unti siyang naubos, hindi lang sa katawan, kundi sa diwa. Sa bawat ina, may isang bahagi ng kaluluwang nananatiling gising. Hindi ito sinasadyang manatiling alerto, parang nakaukit na lang. Pero habang tinatanggap nila ang papel na ito ng tahimik na tagapagbantay, unti-unti rin silang nakakaligtaan, maging ng sarili nila. Isang gabi, matapos ang hapunan, napansin ni Lian ang kanyang ina na nakatitig sa kawalan. "Ma-okay ka lang?" "Anak." "Napaisip lang."
Pwede mo namang i-share, di ba? Anak, minsan naiisip ko, hindi ko na alam kung ano pa ang gusto ko. O kung meron pa ba akong pangarap. Parang lahat ng bahagi ko, binigay ko na. Tahimik si Lian. Pero ilang minuto lang, tumayo siya. Kinuha ang isang maliit na notebook at isinulat sa unang pahina. Mga bagay na gusto ni Mama, hindi bilang nanay lang, kundi bilang tao. Iniabot niya ito sa ina. Nagsisimula ka ulit, Ma, gusto kong makilala ka muli. Yung buong ikaw. Napaluha si Aling Rosa. Hindi sa lungkot. Sa pagkabigla. Dahil sa unang pagkakataon, parang may gumigising sa bahagi niyang matagal nang natutulog o baka matagal nang gising pero hindi naririnig. At sa gabing iyon, bago siya matulog, binuksan niya ang notebook. Sa unang pahina, isinulat niya, makapaglakad ulit sa tabing dagat. Makapagbasa ng isang buong libro, walang istorbo. Magsulat ng tula. Makakain ng tahimik, walang nagmamadali. Tumawa ng malakas nang hindi iniisip kung may ibang nagugutom. Pagkatapos, isinara niya ang notebook. Ngumiti. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, ang kaluluwang hindi natutulog ay dahan-dahang nakatulog, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kapayapaan. Isang linggo ng hapon, habang naghuhugas ng pinggan si Aling Rosa, bigla niyang naramdaman ang tila paghapdi ng kanyang balikat. Mabilis siyang huminto, pinahiran ito ng mainit na tuwalya, pero hindi nawala agad ang sakit. Umupo siya sa may lababo, marahang hinimas ang sarili. Yenen, tumatanda na nga talaga. Maya-maya, bumukas ang telepono. Tumatawag si Tia Ludi, kapatid ng kanyang ina. Rosa, gising pa si nanay mo. Gusto kang makausap. Medyo hindi maganda pakiramdam. Papunta na ako, sagot niya agad, kahit hindi pa niya natatapos ang gawain. Sa biyahe papuntang kabilang barangay, kung saan naninirahan ang matandang si Lola Trining, tila may bumalik na alaala sa isip niya, siya bilang bata, nakakapit sa palda ng kanyang ina, umiiyak tuwing umaalis ito sa bahay. Nay, huwag kang aalis. Sandali lang to, Rosa. Babalik agad si nanay. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang palad na dating humahawak sa kanya ay ngayoy namimilipit na. Ang tinig na dating matatag ay hirap na sa bawat bigkas. Si Nanay Trining, ang naging haligi ng kanyang pagkabata, ay ngayoy unti-unting humihina sa bawat araw. Pagdating sa bahay, nadatnan niya ang kanyang ina sa papag, nakabalot ng kumot, nanginginig kahit mainit ang panahon. Nay, anong nararamdaman mo? Tanong ni Rosa, sabay haplos sa noo nito. Parang hindi ko maintindihan, anak, masakit dito, tapos dito at parang nalilimutan ko yung ibang bagay. Sa halip na umiyak, tahimik siyang naupo sa tabi ng kanyang ina. Hinawakan ang kamay nito, ang parehong kamay na minsan na ring dumampi sa kanya tuwing siya'y nilalagnat, nasusugatan, o natatakot. At sa sandaling iyon, ang ina ay naging anak muli. Hindi siya kailangang maging matatag. Hindi kailangang magpanggap. Sa tabi ng kanyang ina, muling bumalik ang bahagi ng sarili niyang matagal nang nawala, ang batang si Rosa na nangangailangan din ng yakap, ng pahinga, ng katiyakan. Sa Pampanga, si Nora ay 44 anyos, may 3 anak, at kasalukuyang nag-aalaga sa kanyang inang may demensya. Isang gabi, habang nagpapalit siya ng diaper sa ina, napatingin siya sa sarili sa salamin sa silid. Pawisan. Pagod. May latay sa mata mula sa kakulangan ng tulog. Parang anak ko na rin siya, bulong niya. At sa parehong sandali, napansin niyang matagal na rin pala niyang hindi narinig ang salitang, "Kumusta ka, Nora?" Hindi dahil wala nang may pakialam, kundi dahil palagi siyang ina, palaging nagbibigay, palaging nag-aalaga. Ngunit ngayong siya rin ay may inaalaga ang magulang, napagtanto niyang gusto rin pala niyang alagaan. Hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Isang gabi, habang hawak ni Nora ang kamay ng kanyang ina, habang natutulog ito, napaluha siya. Hindi dahil sa awa. Hindi dahil sa pagod. Kundi dahil sa panahong ipinagkait sa kanila noon, panahon ng lambing, ng pagbati, ng yakap. Ma, bulong niya, ngayon lang kita ulit nararamdaman kahit hindi ka na nagsasalita. Sa Quezon City, si Mara ay 38 anyos. Naging breadwinner simula edad 20. Nang matanda na ang kanyang mga magulang, siya ang nagpa-ospital, nag-asikaso, nagsuporta sa lahat. Isang gabi, umupo siya sa terrace, hawak ang tasa ng kape. Napaisip siya bigla. Kailan ako huling tinanong kung okay lang ako? At kasunod niyon, sino ako kapag hindi ako ina, asawa, o anak na tagapag-alaga? Walang sumagot.
Pero sa kanyang puso, may bahagyang hinanakit na umusbong. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa hindi niya matandaan kung kailan siya huling tinanaw bilang isang taong may sariling pangangailangan. Balik sa bahay ni Aling Rosa, habang pinapalitan niya ng damit ang ina, nagsalita ito bigla. Rosa, pasensya ka na ha. Hindi ako naging madali noon. Napahinto siya. Napalunok. Hindi ko naman yun inisip na Pero sa totoo lang, matagal na niyang inilibing ang sama ng loob. Mga palahaw, palo, paninigaw noong kabataan niya. Hindi siya kailanman tinanong kung paano niya yon dinama. At ngayon, habang nakahawak siya sa pisngi ng isang matandang tila pinilit lang maging matatag noon, bumalik ang lahat. Hindi niya alam kung magagalit siya muli o maaawa. Pero ang sigurado, naiintindihan na niya. Nay, bulong niya, marami kang hindi naibigay, pero ginawa mo ang kaya mo. At ako rin, nagkukulang din pero hindi mo kailangang humingi ng tawad. Anak mo pa rin ako. Sa katahimikan ng gabing iyon, habang natutulog ang matandang ina, naupo si Rosa sa tabi, humilig sa pader, at muling ipinikit ang mata. At sa sandaling iyon, hindi siya ina. Hindi siya may bahay. Hindi siya tagapagluto, tagalaba, tagapayo. Siya ay anak. Pagod. Uhaw sa pag-unawa. Nangangailangan ng haplos, hindi utos. Nais marinig ang ing anak, salamat. At sa lalim ng kanyang hininga, isang pabulong na panalangin ang binitawan. Panginoon, sana sa natitira kong mga taon bilang ina, huwag ko sanang makalimutang ako rin ay anak mo. Ako rin ay karapat-dapat mahalin, alagaan, at intindihin, kahit minsan hindi ko iyon sinasabi. Kinabukasan, habang nagkakape sa labas ng bahay ng kanyang ina, nilapitan siya ni Lian. Manapagod ka yata kahapon. Medyo, sagot niya, sabay ngiti. Ako naman magbabantay kay Lola ngayon, alok ni Lian. Natigilan si Rosa. Hindi dahil ayaw niya. Kundi dahil ngayon lang may nagboluntaryong umako ng papel na matagal nang nakadikit sa kanya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pinayagan niya ang sarili na huminga, hindi bilang nanay, kundi bilang anak na karapat-dapat magpahinga. May mga ina na bawat gising ay kasabay ng isang tanong. Nasaan na siya? Hindi ito tanong ng galit. Ito'y tanong ng pusong patuloy na umaasa, kahit matagal nang walang sagot. Sa isang baryo sa Batangas, si Dory ay tahimik na naglalakad araw-araw papunta sa sementeryo. Dalang bulaklak na galing sa sariling taniman, at isang luma ngunit malinis na panyo. Anak, good morning, bulong niya habang pinupunasan ang lapida. 20 anyos lang si James nang pumanaw, isang aksidente sa kalsada. Hindi nakapaghanda si Dory. Walang babala, walang pagkakataong humabol ng yakap. Ilang taon na ang lumipas, pero araw-araw, binibisita pa rin niya ang puntod. Hindi dahil sa tradisyon, kundi dahil yun na lang ang paraan para maging ina pa rin siya. Hindi tumitigil ang pagiging ina, kahit wala ka ng alaga, sabi ni Dory minsang kinausap ng isang kapitbahay. At sa mata niya, may luha pero walang pighati. May sakit, pero may paninindigan din ang puso niyang nawala sa anak, ay ngayon nakaukit sa panalangin. Sa Iloilo, si Maricar ay 3 taon nang sumusubok magkaanak. Daan-daang pregnancy test. Ilang rounds ng fertility treatment. Paulit-ulit na pag-asa, at paulit-ulit ding pagguho. Tuwing Mother's Day, hindi siya lumalabas. Tumitigil siya sa social media. Tila isang selebrasyong hindi para sa kanya, pero hindi rin niya kayang iwasan. Ang sakit sa dibdib, no? Yung parang may kulang pero di mo maipaliwanag. Wala ka namang anak, pero bakit pakiramdam mo nanay ka na rin? Tanong niya sa kaibigan. Dahil yung puso mo, matagal nang handang magmahal, sagot nito. At doon siya tuluyang napaiyak. Hindi dahil sa pagkabigo, kundi dahil sa pagkaunawa. May puso siyang ina, kahit wala pa siyang anak sa braso. Sa Zamboanga, si Ate Malo ay isang guro sa elementarya. 20 taon na sa serbisyo. Wala siyang sariling anak, pero halos lahat ng estudyante ay tinatawag siyang Mama Malo. Ma'am, pwede pong yakap, tanong minsan ang batang si Irene, habang umiiyak dahil iniwan ng nanay sa terminal. Hindi siya nagdalawang isip. Binuhat ang bata, niyakap ng mahigpit. Hindi mo kailangang maging nanay sa papel para maging tahanan ng isang bata, wika niya minsan sa sarili. May mga nanay na ninakawan ng oras, ng pagkakataon, ng anak, ng panaginip. Pero hindi sila ninakawan ng kakayahang magmahal. Balik kay Aling Rosa, isang hapon habang nasa palengke, may nadaanan siyang matandang babae na tila may kinakausap pero mag-isa lang.
Anak ko yan dati, ganyan ang buhok, ganito siya, ngumiti, bulong ng babae, habang nakatitig sa batang lalaki sa tapat ng tindahan. Nilapitan siya ni Rosa. Nanay po kayo, tanong niya. Pero wala na siya. Matagal na. Hindi na nga ako sigurado kung anong tunog ng boses niya. At sa simpleng sagot na iyon, naramdaman ni Rosa ang bigat ng isang pusong binutas ng kawalan, isang inang nananatiling ina, kahit wala nang tinatawag siyang anak. Sa Cavite, si Tita Thelma ay lola ng 3 apo na iniwan sa kanya ng anak niyang namatay sa panganganak. Wala siyang asawa. Wala ring ibang anak. Ngunit pinili niyang palakihin ang mga bata, kahit sarili niyang kinabukasan ay isinasakripisyo. Ako na lang ang natira eh. Sino pa ba magmamahal sa kanila? Minsang tinanong siya ng social worker kung gusto niyang ipaampon ang isa sa mga bata. Hindi ko kaya. Paano kung hanapin nila ako balang araw? Anong sasabihin ko, iniwan ko rin sila. At habang ibinubuhos niya ang huling natitirang lakas sa pagpapalaki ng kanyang mga apo, nagsusulat siya gabi-gabi sa isang lumang notebook. Mga anak, kung sakali mang hindi ko kayo makitang magbinata o magdalaga, tandaan nyo ito, ang lola nyong ito, minahal kayo gaya ng isang tunay na ina. Hindi sa dugo kayo nabuo, kundi sa dasal at pagkalinga. May mga ina na hindi man tinawag sa pangalan, naging ina pa rin sa gawa. May mga ina na hindi man nabigyan ng sariling anak, nagdala pa rin ng buhay sa puso ng iba. May mga ina na hindi man napansin, nagdusa pa rin ng may dignidad at pananampalataya. Gabi na. Sa bahay ni Aling Rosa, habang pinaplansa niya ang uniforme ni Lian, hindi niya maiwasang maisip ang mga inang nakilala niya sa mga nakaraang taon, kapitbahay, kaklase, pinsan, pasaherong nakakwentuhan sa jeep. May isang bagay silang lahat na pareho. May bahagi sa kanilang pagmamahal na walang nakasaksi. Pero ngayon, habang inaayos niya ang kwelyo ng damit ng anak, bumulong siya. Para sa lahat ng ina na walang kamay na humahawak, walang tinig na tumatawag, walang mata na nakatitig sa kanila, sana maramdaman niyo pa rin ang init ng pagmamahal na iniwan niyo sa mundo. At sa pagtiklop ng plansadora, tila natiklop din ang isang panibagong pahina ng kanyang puso. Hindi lamang para sa sarili niyang pagiging ina, kundi para sa lahat ng inang iniwan ng panahon, ngunit hindi ng Diyos. Ang araw ay sumikat ng banayad, walang pagmamadali, walang pag-aapura. Sa mesa, nakalatag ang kape ni Aling Rosa, mainit pa. Ngunit ngayong umaga, hindi siya ang unang bumangon. Pagbaba niya, nakita niyang nakaayos na ang mesa. May itlog, sinangag, at manggang hinog na hiniwa ng maayos. Ma, ikaw naman ang upo, sabi ni Lian habang inilalagay ang huling kutsara sa tabi ng pinggan. Hindi agad kumilos si Rosa. Para bang hindi niya alam kung paano tatanggapin ang simpleng kabutihang iyon, isang almusal na hindi niya inihanda. Anong okasyon to? Tanong niya. Wala. Narealize ko lang halos araw-araw, ikaw ang gumagawa ng lahat. Gusto kong ikaw naman ang maalagaan kahit sa simpleng paraan. Tahimik. Mula sa kanyang lalamunan, may gustong umalpas, hindi salita, kundi emosyon. Isang init na matagal nang nakaipit sa dibdib. Tumingin siya sa anak. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang sarili hindi bilang ina, kundi bilang taong mahalaga. Sa mga susunod na araw, tila may dahan-dahang pagbabago. Si Aling Rosa ay nagsimulang maglakad tuwing hapon. Hindi para bumili ng ulam, kundi para lang huminga. Minsan, dumaan siya sa karinderya. Naupo. Umorder ng halo-halo. Solo lang po, Aling Rosa, tanong ng tindera. Sagot niya. Regalo ko sa sarili ko. Ngumiti siya. Hindi ngiti ng pagpapanggap, kundi ngiti ng isang taong unti-unting nagbabalik sa sarili. Sa Baguio, si Tita Mylene ay dumalo sa isang workshop para sa mga nanay na gustong magsulat ng journal. Doon niya unang isinulat. Hindi lang ako nanay. Ako si Mylene, mahilig sa tula, adobo, at ulan. Marunong akong magalit, matakot, mangarap. Habang binabasa ito sa grupo, napaluha siya. Parang ngayon lang ulit ako tinawag sa pangalan ko, bulong niya. At mula sa likod ng kanyang pagod, mula sa ilalim ng mga taon ng tahimik na sakripisyo, may isang boses na bumubulong, narito pa rin ako. Sa isang simbahan sa Bacolod, isinagawa ang isang seremonya ng pagkilala sa mga ina. Hindi grandioso. Walang kamera. Walang programa. Isang simpleng panalangin. Isang yakap. Isang bulaklak. Sa mikropono, isang batang babae ang nagsalita.
Sa lahat po ng nanay, hindi man namin nasasabi palagi, nakita po namin kayo. Narinig namin kahit ang hindi nyo sinabi. At minahal namin kayo kahit paminsan naging tahimik din kami. Walang palakpakan. Pero maraming luha. Dahil sa mga salitang iyon, may mga sugat na hindi pa man ginagamot ay nagsisimula ng humilom. Balik kay Aling Rosa, isang gabi, binuksan niya ang lumang aparador. Doon, nakita niya ang lumang sulat na isinulat niya sa sarili noong panahong lahat ng sakripisyo ay tahimik. Binasa niya ulit. Rosa, kapag wala nang natitirang lakas, tandaan mong may karapatan ka ring huminto. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil tao ka. Ngumiti siya. At sa ilalim ng bagong ilaw na pinakabit ni Lian, muling isinulat ni Rosa ang sariling pangalan sa isang malinis na papel. Rosa. Babae. Ina. Kaibigan. Anak. Ako. Sa Zamboanga, si Malu, ang gurong hindi nagkaanak, ay tinawagan ng isa sa dati niyang estudyante, si Michael, na ngayoy isang nurse. Ma'am, may balita ako. Ikakasal na po ako at kayo po ang gusto naming maglakad bilang second mother ko. Natahimik siya. Tila pinuno ng isang tawag ang buong taon niyang tanong na, may halaga ba ang ginawa ko? Salamat, Michael. Salamat sa pagkilalang iyon. Sa isang tahanan sa Davao, si Beth ay may 4 na anak na lahat ay nasa abroad. Madalas siyang mag-isa sa bahay. Pero isang araw, dumating ang package, album, video messages, at isang sulat mula sa anak. Ma, hindi man kami laging narito, pero ikaw ang dahilan kung bakit kaya naming tumayo mag-isa. Hindi ka lang naging ilaw ng tahanan. Ikaw ang dahilan kung bakit meron kaming tahanan. At sa bawat pahina ng album, isa-isang muling naalala ni Beth ang bawat araw na halos hindi siya natulog, bawat away na kanyang tinahimik, bawat luha na tinagong pilit. Sa dulo ng album ay nakasulat. Ngayon, ikaw naman ang mahalin. Hindi dahil may ginawa ka, kundi dahil ikaw yan. Pagkilala. Madalas, hindi ito grandeng selebrasyon. Minsan, ito'y isang tasa ng kape na hindi ikaw ang nag-init. Isang tanong na, kumusta ka, na sinsero. Isang hawak sa balikat. Isang pahinda na walang kasamang guilt. Ang panunumbalik ay hindi isang araw lang. Ito'y dahan-dahan, parang mga dahon ng puno na muling sumisibol matapos ang tagtuyot. At kapag nagsimulang maghilom ang ina sa isip, katawan, at damdamin, lumilitaw ang kabuuan ng taong minsan niyang nakalimutan. Isang babaeng hindi lang ina, kundi isang buong nilalang. Kinagabihan, sa ilalim ng bituin, nakahiga si Rosa sa sofa. Wala nang ginagawa. Walang niluluto. Walang pinaplansa. Wala ring guilt. Tumabi sila yan, bit-bit ang lumang blanket. Ma, pahiram ng kamay mo, sabi ng anak. Bakit? Wala lang. Miss ko lang ang haplos mo noong bata pa ako. Ngumiti siya. Ibinigay ang kamay. Hinaplos ang buhok ng anak. At habang ginagawa iyon, ang kanyang puso ay tumibok ng may panibagong lakas, hindi mula sa responsibilidad, kundi mula sa pagkilala. Ngayon, hindi na siya lamang ina. Ngayon, siya ay si Rosa at buo siya muli. Muling sumapit ang Mayo, buwan ng mga bulaklak, ng mga pag-alala, ng mga pagbati sa mga ina. May mga rosa sa mga altar, mga mensahe sa social media, mga commercial sali na nagpapakita ng yakap, ng luha, ng pagmamahal. Ngunit sa bahay ni Aling Rosa, ang Mayo ay hindi lang selebrasyon. Ito ay tanda ng bagong panahon. Isang panahong hindi na siya laging nagbibigay, kundi isa na rin siyang tatanggap. Isang umaga, habang nasa hardin, nilapitan siya ni Lian. Ma, may inischedule ako para sa'yo. Ano na namang gastos yan, biro niya? Spa day. Regalo namin ni Ate Carla. No questions asked. Natawa siya. Bahagyang nahihiya. Ngunit sa ilalim ng ngiti ay may kasamang pag-amin, gusto rin niyang maranasan iyon. At sa araw ng spa, habang pinapaliguan siya ng mainit na tubig, minamasahe ang kanyang likod, at pinapahiran ng langis ang kanyang kamay, tahimik siyang napaiyak. Hindi sa lungkot, kundi sa hindi niya alam kung kailan huli siyang pinangalagaan ng ganito. Sa buong bansa, may mga ina rin na nagsisimulang tumanggap ng bagong yugto ng buhay. Si Maricar, na ilang taon nang sumusubok magkaanak, ay nagdesisyong mag-ampon. Hindi ko kailangan maging biological mom para matawag na ina, sabi niya. At hindi ko kailangan ng pahintulot ng mundo para maramdaman yon.
Si Dory, na araw-araw bumibisita sa puntod ng anak, ay nagsimulang magturo ng libreng art therapy para sa mga batang ulila. Ako pa rin ang nanay ni James. Pero ngayon, may bago akong misyon. Si Tita Malo, ang guro, ay nagbukas ng maliit na library sa barangay. Tinawag niya itong tahanan ng mga kwento ni nanay. Para sa lahat ng batang kailangang yakapin ng salita. Sa lahat ng ito, may isang mensahe na unti-unting sumisigaw sa katahimikan. Ang ina ay hindi lang tagapagbigay, siya rin ay karapat-dapat tumanggap. Sa loob ng mga tahanan, may mga munting himala. Si Myra ay nagsimula muling magtahi, isang bagay na gustong-gusto niya noong dalaga pa siya. Pinagagawa siya ngayon ng mga kapitbahay ng kurtina, mga punda, at unti-unti, nakakahanap siya ng sarili sa mga tahi ng tela. Pakiramdam ko, ako ulit. Hindi lang yung nanay na naghuhugas ng pinggan buong araw. Si Trixie, na dating kinikimkim ang sakit sa katawan, ay nagsimulang magpa-check up tuwing ika-4 na buwan. Gusto kong mabuhay ng matagal. Hindi lang para sa mga anak ko, kundi para sa sarili ko rin. Ang bagong panahon ng mga ina ay hindi revolusyon sa kalye, ito ay revolusyon sa loob. Revolusyon ng pag-amin, pagod na ako. Revolusyon ng karapatan, kailangan ko rin ng pahinga. Revolusyon ng dangal, ako ay mahalaga, hindi lang dahil sa ginagawa ko, kundi dahil sa kung sino ako. Sa pulong ng barangay, si Lian ay isa sa mga kabataang nagpanukala ng Mother Support Program. Libreng counseling. Monthly Wellness Day. Food pack para sa solo mothers. At isang simpleng commitment. Hindi lang sa mayo natin sila alalahanin. Isa sa mga matandang dumalo ay si Aling Rosa. Tahimik lang siya. Ngunit sa kanyang dibdib, tila may sumisigaw, ito na ba ang simula? Minsang kinausap siya ni Lian. Ma, alam mo bang isa ka sa dahilan kung bakit ko ito ginawa? Bakit? Dahil sa tagal ko, hindi ko napansin na halos wala ka nang tinira para sa sarili mo. Ayokong gayahin yon. Gusto kong baguhin ang kultura. Simula sa akin. At doon siya tuluyang napaiyak. Sapagkat sa wakas, ang kanyang pagod ay naging binhing tumubo sa puso ng sariling anak. Ang panibagong panahon ay panahong ina rin ang binibigyan ng yakap. Panahong siya'y pinakikinggan, hindi lang pinapasan. Panahong siya'y pinupuri hindi lang tuwing may handa, kundi kahit tahimik siyang nakaupo. Ang simbahan, eskwelahan, pamahalaan, isa-isa na ring sumasabay. Mga bagong patakaran sa maternity leave. Mga programang psychosocial para sa nanay na may postpartum. Mga libreng seminar na nagtuturo ng self-care hindi bilang luho, kundi bilang karapatan. At ang lipunan, dahan-dahang natututo. Hindi kahinaan ang huminto. Hindi selfish ang umangal. Hindi kasalanan ng alagaan ang sarili. Sa huling bahagi ng hapon, sa bahay ni Aling Rosa, may himig ng tahimik na pagtatapos. Ngunit ito'y pagtatapos na may kasunod na panimula. Nakaupo siya sa upuan sa may bintana, hawak ang isang tasa ng tsaa. Sa tabi niya, isang bagong notebook. Sa unang pahina ay isinulat niya, "Ako si Rosa. Ako ay ina. Ako ay anak. Ako ay babae. Ako ay buhay at buhay pa ako para sa bagong simula." Ito ang panahong hindi na dapat pagbayaran ang paghinga. Ito ang panahong ang kababaihan ay hinahangaan, hindi sinasagad. Ito ang panahong ina rin ay pinapahintulutang maging tao. At sa bagong panahong ito, sa bagong yugto ng pag-ibig, may awit na inaawit sa bawat puso ng ina mula sa langit. Anak, nakita kita. Napansin kita. Ngayon, ikaw naman. Kung nakatulong sa iyo ang kwentong ito, mag-iwan ng like, mag-subscribe sa channel, at i-share upang mas marami pa ang mapalakas ang pananampalataya.